Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong si Bonget o si Bangag na tinatawag po ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Ito po, talagang ayon na rin po sa kanya ay napakarami daw po at maraming magpapasko raw po sa kulungan. Ayon po kay Bonget, mga kababayan. At isa na po ang mga diskaya, mga kababayan, sa kanyang pinapakasuhan. At sasagutin naman po siya ng diskaya sa mga akusasyon niya, mga kababayan. Painggan po muna natin si Bonget na marami daw pong magpapasko sa kulungan. Ang tanong, kasama kaya siya ron? At kung hindi man siya kasama ngayon, sa mga darating na panahon kaya, ay magpapasko rin kaya siya sa kulungan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Painggan po natin si Bonget, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maareston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. Nakita niyo po mga tambay, 2022 po, ang binabanatan po niya ay 2022, mga kababayan. Parang may pinatutukuyan po siya, mga kababayan. Pero ano po ang sagot ng Diskaya po sa kanya, mga kababayan? Dito po kay Bonget, sasagutin po siya ng Diskaya, mga kababayan. I-set up lang po natin yung sagot ng Diskaya
dito po sa mga tao na ito na napakalilinis po ng budhe at wala pong accountability sa kanya pong flood control na 5,500. Ibang klase. Siyempre, itatago niya po yung sungay niya at itatago niya po ang sarili niya riyan. Hindi po ba? Meron po bang magnanakaw na aamin na siya'y nagnakaw? Meron po bang sinungaling na aamin na siya'y sinungaling? Hindi po ba? At meron po bang gumagamit ng pulburon na siya'y aamin na siya'y gumagamit ng pulburon? Hindi po ba wala? Pakinggan po natin ang diskaya. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. O yan, BBM, sinagot ka ni Diskaya. Pag nahuhuli, sila lang ang tinuturo. Pero, pare-parehas kayo nakikinabang. Di po ba? Depende sa pakinabang. Hindi po ba? Ayan, sinagot ka, Bongit, ng Diskaya. Mahiya naman daw po kayo. Dahil lahat daw po kayo ay magnanakaw ayon sa Diskaya. Depende lang po sa laki na nakukuhang porsyento. At yan naman po ay pinatotohanan po yan ni Saldico. Hindi po ba? Lahat po kayo ay pinatotohanan ni Saldico na napakarami pong anomalya. Nangunguna na po kayo. Bongit na tinatawag ni Amy Marcos na bangag. Gaano po kalaki ang inyong insertion? Gaano kalaki ang nakukuha ng inyong opisina ayon kay Saldico? Di ba 25%? Isang bagsakan. 25 billion agad doon sa 100 billion. At mahigit 50 billion na ang pinag-uusapan po na nakukuha yung komisyon ayon kay Saldico. At pati ang iyong anak na si Sandro Marcos ay mahigit 50 billion din ang insertion na pinag-uusapan. Gaano kaya kalaki ang mga nahawakang kickback ng inyong anak? Hindi kaya? At ganun din ang inyong asawa. Di po ba sinasabi ni Saldico sa inyong asawa at sa inyong bayaw? Di po ba? Ano sabi? Agriculture scammer. Hindi po ba? Grabe. Hindi po ba kayo magpapasko sa kulungan, Mr. President? Nagtatanong lang si Karamanong. Sa dami po ng anomalya din sa inyo. Bakit nga naman pagka nahuhuli na kayo, ang itinuturo nyo yung nasa baba? Hindi po ba? At nagmamalinis na kayo. Hindi po ba? At ang inyong lahi, hindi po ba ang inyong lahi, Mr. President, ay napakarami rin pong issue ng anomalya, ng korupsyon, katulad po ng inyong ina. Ang inyong ina po ay guilty. 7 count of graft. Hindi po ba? Nahatulan po ang inyong ama, ang inyong ina ng 7 count of graft and corruption. Hindi po ba? Guilty. Hindi po ba? At ang inyong ama at ang gobyerno ng inyong ama nung panahon ng may martial law pa. Hindi po ba? Ano po ang naging record ng inyong ama?
sa Guinness Book of Record. Ano po? Greatest robbery of a government. Nakita niyo pa mga history niyo, Mr. President, na tinatawag na bongit at bangag ng inyong kapatid. Ano pa? Grabe ang ginawa mo. Grabe ang ginawa mo sa bansa. Napakarami mong issue ng corruption o sinasabing dapat imbestigahan at ito po dapat ay seryosohin, imbestigahan. Pero hanggang ngayon ay wala nag-iimbestiga sa'yo. Bakit kaya? Napakalakas mo sa lahat. Napakalakas mo sa ombudsman, napakalakas mo sa DOJ, napakalakas mo sa NBI. Hindi po ba? Sa lahat ng mag-iimbestiga sa'yo, lalong-lalo ang Kongreso at Senado, ay napakalakas mo rin yata. Nagtatanong lang si Kamanong, wala man lang silang nakikitang anomalya sa opisina mo. Bongit o Mr. President. Hindi po ba? Katulad po ng usapin sa 241 billion ng GAA. Ano na po yan? Hindi po ba napag-uusapan yan? Wala po bang korupsyon yan? Yung naisingit sa national budget ng 2025 sa GAA, 241 billion ang issue nyo riyan. At yung flood control, katulad niyan, hindi ba kayo kasama dyan sa 500 billion flood control budget? Wala po ba kayong kinalaman dyan? Hindi ba totoo ang sinasabi ng Diskaya na ikakasuhan nyo pa? Hindi po ba? Bakit sila lang? Hindi rin ba totoo ang sinasabi ni Saldico na isang damukan na pera na pupunta sa inyo? At ito pa, yung 250 billion Maharlika Investment Fund. Kamusta na po yan, Mr. President? Ang Maharlika Fund na 250 billion, mga kabayan. At meron pa, yung 129 billion, mga kabayan, 129 billion gold reserve. Kamusta na rin po kaya yan? Hindi po ba? At ngayon, pinababalik na rin po sa inyo yung 89 billion, mga kabayan, ng PhilHealth. Pero nakuha nyo na yung 60 billion. Hindi ba pinababalik na ng Korte Suprema ngayon sa inyo? Napakalinis po na inyong opisina. Wala po kayong ka-issue-issue po pagdating po sa pera, billion-billion. At kamusta na rin po ang GSIS? Mga kabayan, ang fund ay nakuhanan din po yata ninyo ng 62.5 billion. At hindi po yata bababayan sa 62.5 billion. At ang SSS, mga kabayan, ay meron din daw po yatang 62 billion ang nakuha riyan. Nahandyan pa ang Land Bank na 62 billion umano. 62 billion din po sa DPP Fund. At nahandyan pa ang PDIC na mahigit 100 plus billion. At ganun din po ang Small Town Lottery na 14.7 billion mga tamay. 14.3 billion mga tamay. Puro billion ang pinag-usapan. Hindi po ba? Grabe ang anomalya po ninyo sa inyong opisina. Wala pong investigasyon yan. Katulad ng ginagawa niyong investigasyon sa mga contractors katulad ng Diskaya. Ngayon, dinadala niyo ang issue ng flood control na sinasabi niyong maanomalya sa panahon pa ng 2022 at itinutumbok niyo pa yan sa dating administrasyon na sinasabi niyo na malaking issue at 100 million ang pinag-uusapan. Samantalang sa panahon niyo, billion-billion ang pinag-uusapan. Hindi po ba? Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, napakahusay niyong magsabi na magpapasko kayo sa kulungan. Ang tanong naman namin, katulad po ni Kamanong, kailan naman kaya kayo magpapasko sa kulungan, Mr. President, na tinatawag na bangag at bongit ng inyong kapatid? Yan po ang tinatawag sa inyo ni Senadora Amy Marcos. Kaya nga po, darating naman po ang panahon. Mabilis lang naman po ang panahon. Bongit. Kasi ngayon, nasa posisyon ka pa. May immunity ka pa. Hindi ba? Pag nawala ka na sa posisyon, sa dami ng issue ng korupsyon sa administrasyon mo, kasama ang iyong opisina, lalong-lalo ang ginawa mo pa kay dating Pangulo. Di po ba? Na kidnapping ang lumalabas dyan, ayon na rin sa mga eksperto. At siyempre,
walang due process ang ginawa mo riyan sa dating Pangulong Duterte. Hindi kaya? Isang damukal ang issue mo. Pero, kailangan maging malinis ka. Maging malinis ang iyong pagkatao. Lalong-lalo po sa media. Napakalinis mo. Naniniwala pa ba ang taong bayan sa sobrang linis mo? At akala mo na ikaw ay walang bahid? At malinis ka at sila lang ang magnanakaw? Pinatunayan mismo yan ni Diskaya. Pare-parehas kayong magnanakaw. Di po ba iba-iba lang ang nakukuha ninyong porsyento? Hindi po ba? At ganun din kay Saldico. Kung si Saldico ay nagnakaw, imposible naman na hindi kayo kasama ron. Dahil si Saldico ay isa lang po nyong alagad. Isa lang, hindi po siya ang puno at hindi po siya ang commander-in-chief at hindi rin po siya ang Senate President at hindi rin po siya ang House Speaker. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang sobrang kapal po ng pagmumuka umano ni Bongit. Sa sobrang kapal daw po ng pagmumuka ay balot na balot daw po ng bakal ang kanyang pagmumuka. Dahil hindi na tinatablan daw po umano ng hiya, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po. Sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat. At ingat-ingat po tayo mga tambay. Paalam po muna. Ingat-ingat po. Tis-tis lang. Bye-bye.